Hi guys, so i-share ko lang itong isang problem. No? Isa to sa problem na na-discuss ko dito sa Mercury Pressure Hub. So i-share ko lang din sa inyo. So itong problem lumabas noong March 2026. So sabi dito, a contractor builds three kinds of houses. So namely low, medium, and high-end with a choice of two styles, namely ranch or Asian modern. Yung matrix A shows the number of each kind of house planned for the new 100-unit subdivision. The quantity for each of the exterior material depend primarily on the style of the house. These amounts are shown in matrix B. Yung matrix C naman gives the cost for each kind of material. So what is the total cost of these materials for each model house? So kumbaga, yung matrix A, okay, yung matrix A naman, it is the number of each kind of house. No? Then, so, kumbaga, makita nyo man din dito. No? So, may ranch yan, tsaka Asian modern. So, then, meron tayo ditong low, medium, and high. Yung sa B naman, ito naman din yung mga quantity of the exterior materials depending primarily on the style of the house. So, kumbaga, so for ranch and Asian modern, meron tayo ditong concrete, lumber, brick, tsaka shingles. Yung sa matrix C, ito naman yung cost for each kind of material. So, yung cost per unit for the concrete, for the lumber, bricks, tsaka shingles. So, yung tanong niya, ano daw yung cost nung sa low, medium, tsaka high na? Okay? Ano daw yung total cost of this material for each model house? Kaya makikita natin na yung nasa choices, meron tayo ditong low, medium, tsaka high-end. Okay, paano ba natin isa-solve to? So, ganito lang yan. So, to calculate yung total cost of material for each model house, so bale, yung number of each kind of house, multiply lang natin dun sa number of each exterior materials. Okay? Corresponding to those kind of houses. Multiply pa rin natin to sa cost per unit, no? Per unit, or yung cost for each kind of material. Okay? Bakit ganito? Explain ko ha. Yung number of each kind of material, yun yung sa matrix A. Tama, no? Yun yung sa matrix A. Yung number of each exterior material, yun naman yung sa matrix B. And yung cost for each kind of material, yun naman yung sa matrix C. Ngayon, titignan mo yung dimension ng matrix mo. Importante yan, ha? Importante yan. So, tandaan lang natin na yung dimension ng matrix, naka-ano yan? Row by column. Okay? Naka-row by column. So, kung titignan mo yung matrix A, okay. So, meron kang tatlong row, dalawang column. So, kumbaga, yung matrix A is 3 by 2. Okay? 3 by 2. Ngayon, para ma-multiply mo yung dalawang matrix, yung rule kasi para mag-multiply ka ng matrix, inside must be the same. Okay? Inside must be the same. So that you can multiply the outside. Ganun, no? Yung inside should be the same so that you can multiply the outside. So, yung mangyayari, para ma-multiply mo to sa isa pang matrix, kailangan mo ng 2 dito. Okay? So, wala tayong ibang matrix na may 2 rows, no? Yung matrix B lang din. Diba? So, meaning, pwede mong i-multiply yung A and B. Okay? Pwede mong i-multiply yung A and B. Klaro? So, yung mangyayari ganito. So, yung matrix B, 2 by 4, no? Dalawang row, 4 na column. Okay? Dalawang row, 4 na column. Klaro ba? Naintindihan? Ngayon, kung pwede mong i-multiply, kasi the same yung inside nila, so meaning, yung magiging dimension niya ngayon, pag minultiply mo yung dalawang matrix,
magiging 3 by 4 yan kasi maka-cancel out yung yung dalawang 2 na yung mga inside nila. So maka-cancel out yung nag-match. So meaning yung sagot dito is 3 by 4. Naintindihan? So bali dito kung isa-isahin natin yan, ano ba yung 2 na nawala sa matrix A? Di ba yun yung column? So meaning yung ranch tsaka yung Asian modern, no? Yung sa matrix B naman, yung nawala, yung 2, meaning yung ito, no? Yung row, yung ranch, saka yung Asian modern. So meaning, sa 3 by 4, yung nawala natin dito, yung ranch, saka yung Asian modern. Dito naman sa matrix B, yung nawala, yung ranch, saka Asian modern. So kumbaga, yung natira, yung 3 dito, yun yung low, medium, high. While yung 4 dito, so bali sa 3 by 4, yung 3, yun yung low, medium, high. While yung 4 naman, yun yung concrete, yung materials na. Concrete, lumber, brick, tsaka shingles. Nakuha? Naintindihan? Nasabtan? You understand? Tatlo talaga yun, no? So ganun lang, no? Yes, sir. Yes, sir. Klaro? Sige. So ngayon, may 3 by 4 ka, na? So kailangan mo ngayon, mag-multiply yan sa 4 by something, na? Kasi kailangan inside the same, na? Para ma-multiply mo yung dalawa, na? Kasi kung pag hindi the same yung inside na, hindi mo ma-multiply yung dalawang matrix, na? So, yun kasi yung rule niya, no? Pag nag-multiply ng matrix. So, which is, yun yung sa matrix C. Kaya makikita mo yung matrix C, ano to eh? 4 na row, then isang column. So, this one is 4 by 1. So, pareho ng inside nila. So, meaning pwede natin i-multiply yung outside, no? So, meaning mawawala yung 4. So, yung pag i-multiply mo yung dalawa, yung magiging product nila is 3 by 1. Naintindihan? Klaro? You understand? So, 3 by 1, no? So, 3 by 1. Okay ba? So, ano ba yung nawala nung tinanggal mo yung 4 dito? Di ba yung 4 yun yung concrete, lumber, bricks, shingles? Which is, yun din yung 4 dito. Concrete, lumber, bricks, shingles. So, meaning dito yung nawala, yung ito sila, na? Yan, nawala na yan. Pero andyan lang man yan sila, no? Parang i-crush out lang natin para madali lang siyang i-digest sa utak. Dito naman, concrete, lumber, bricks, shingles. Di ba nagmamatch din? Kita nyo? Yung kanina, ranch saka Asian modern, yun din yung na-crush out mo dito, no? Concrete, lumber, bricks, shingles, yun din yung na-crush out. So meaning, every crush out mo, the same unit yan sila. So ano na ngayon yung natira? Sino na ngayon yung 3 by 1? So yung 3, yun na yung low, medium, tsaka high end. Sila pa rin yun. Sino si 1? Yun yung cost per unit ng material, no? For each kind of material. So meaning, okay na, no? Makukuha mo na yung value dun sa tanong. Di ba? So, ano daw yung total cost of this material for each model houses? So, again, yung 3, yun yung low, medium, high. Ito naman, ito yung cost per unit or for each kind of material. Okay? Klaro? Sige. So, yung gagawin natin, ilalagay natin yung mga matrix dito sa calculator. So, paano ba natin i-execute yan? So, yung gagawin mo lang, punta ka lang sa matrix sa calculator nyo. So, ito na, no? So, bali yung gagawin, punta ka ng mode 7. Lagay natin yung matrix A. So, yung dimension niya is 3 by 2. So, replay ka lang. Hanapin mo yung 3 by 2. So, ito. So, ito yung 3. Lagay mo yung mga values 0, 30, 10, 20. Next, 20, 20. Okay? O, paano naman yung matrix B? So, CA ka, punta ka ng apps, pwede ka mag-dimension, pwede ng data, no? Total, wala ka pa namang data for matrix B, pwede ng data din. So, lagyan natin data, punta tayo dito sa 2, matrix. Then, ito siya is 2 by 4. Di ba? 2 rows, 4 columns. So, replay ka lang, replay ka pa, itong 1, 2 by 4. Okay, i-type naman natin ulit to, no? So, 10, 2, 0, 2. 50,
1, 20, 2. Okay, nakasabay ba? Mas maganda pag hands-on ka din, no? Pag tumitingin ka dito, no? Sorry na ano yung mga dila ko, no? So, ganun lang, na? Dapat nakaano ka din, sumasabay ka, no? Para at least mahasa mo din yung kamay mo. No? So, punta tayo sa CA ulit. Type natin yung C naman. So, punta ka ng apps. Again, wala pa naman tayong values for C. So, pwede ka pa pumunta ng data. Then, lagay natin 3. Then, ito is 4 by 1. So, ito yung andito, no? Number 4. So, i-type natin 20, 180, 60, and 25. Okay? Nakuha? Klaro? Naintindihan? Yes, sir. See, so ito na, no? So, bali yung ginawa natin, matrix A times ng matrix B. Balikan natin yung previous slide, ha? Okay, kung babalikan natin yung kanina, matrix A times matrix B, no? So, ito yung matrix A. So, pagka CE mo, punta ka ng apps, punta ka ng 3, multiply mo na. Punta ka ng apps, punta ka ng matrix B, 4. So, yan na, no? So, bali, yung 3 by 2 multiplied nung 2 by 4, yung expected na value mo is 3 by 4, di ba? 3 by 4. So, pag equal ko to, 3 by 4 yung mga kuha ko. Yan. Klaro? Naintindihan? Ngayon, itong math answer na yan, automatically stored sa math answer yan. Ha? So, meaning, punta ka ng apps, punta ka ng 7, math answer, yun na yung 3 by 4. Nung multiply mo yan nung 4 by 1, which is stored dito sa C. Okay? So, kumbaga, 3 by 4 by 4 by 1. Expected na magiging value is 3 by 1. So, ito na yung sagot mo. Naintindihan? Pwede rin idiretso mo na yan, no? So, sabihin natin, apps. Yung kanina, pinakita ko lang, no? Na legit, no? 3 by 4 talaga. 3 by 1, no? Okay ba? So, pwede nating diretsuhin na, no? So, matrix A times ng matrix B times ng matrix C. Okay? Klaro? Okay, ulitin natin, ha? So, apps, 3 times apps, 4 times apps, 5, no? Parang kumakanta lang, no? So, the value is 72,900 for the low. For medium, 54,700. And for the high end is 60,800. Klaro? Naintindihan? Nakasabay? Yes, sir. Yes, sir. So, matrix A, matrix B, matrix C. Equivalent yan nung choices. Choice A. Choice A, no? So, therefore, yan na yung sagot natin. Okay? So, I think that's it, no? Yan na yung gusto kong i-share din. See. Thank you. Consider subscribing, no? Dito sa Facebook page namin or sa YouTube, no? Para at least updated ka din sa mga bagong posts namin, no? And again, you can always join the Calcare Refresher Hub, no? If you want. No? That is just a one-time payment, unlimited access until you become civil engineer, no? So, ganito yung way namin dun sa, talaga, PowerPoint, no? Kinakaltek din yung iba, no? Kung nakakaltek, no? So, ganun, no? And then, nire-refresh namin yung mga concept para alam mo kung ano yung mga formulas na need i-memorize. Okay? Kasi yung refresher, ano yan, mabilisan, no? 1 month lang yan, 1 month plus, no? Hindi umabot ng 2 months yan, no? Minsan umabot ng 2 months. Pero at most na yun. So, mabilisan talaga yan, no? And board exam problem, past board exam problem.